Alin ba ang mas mahirap gawin sa mga ganitong board? Yung E1 or CPU error? So, samahan niyo ako para sagutin itong mga katanungan na ito. Subscribe na lang, JDL Electronic Service Center. Ayan, dito ulit tayo. Good evening mga ka-Aircon Tech, mga ka-technician. Ayan, so yung i-discuss natin ngayon, alin ba yung mas mahirap gawin? Yung CE1 error o yung lumalabas na PO error? Okay. So, sasagutin natin yan. And ito yung mga board na nire-repair natin. Actually, lahat ng board na ito ay PO error. Ayan. So, makikita nyo, napakarami na lumabas na board. Pero ang mga ginagawa natin na ito, ang lumabas na error sa kanya, yung PO error. So, ano ba yung PO error? Yan. So, discuss natin. Ito. Umpisa natin dito. Yan. Familiar na kayo dito sa mga ganitong klaseng board. So, ito yung kadalasang may lumalabas na PO error. Yan. Ito. And yung isang design na ganitong klase. Yan. So, yung board naman na ginagamit ni na Carrier and Fundura o si X-Power. So, ganitong design naman siya. Yan. So, ganito. So, ang nagiging problema niya, kadalasan na nakikita natin na problema, kapag lalabas yung PO error, sa iba kasi iba yata yung error na lumalabas sa ibang brand. So, yung PO error, kadalasan ang nagiging problem na nakikita natin, yung IPM driver. Yun, or yung control ng pinaka-IPM niya. So, parang nawawalan ng control yung supply ng ating compressor. So, pagka nakita nyo yun, minsan, aandar siya ng mabilis yung ating compressor. Parang mapapansin nyo, nagtuturbo ng mga, siguro maandar siya minsan mga 10 minutes, 30 minutes, meron lumalabas, isang oras, aandar siya ng mabilis. Then, pag minonitor nyo doon sa ating clamp ammeter or sa kinuhanan natin ng amperahe, mapapansin nyo yun, tumataas yung amperahe niya and biglang mamamatay ang compressor, then pan na lang. So, kaya hindi siya nakakapagpalamig ng maayos sa ating room. Ayun. So, tingnan natin itong isang PO error na ito kung kaya nating solusyonan. Actually, lahat ito PO error. Ayan. Okay. So, dito sa ganitong board, makikita nyo, yung PO error na pinanggagalingan na problema na yan, nanggaling dito, nakita nyo itong transformer na ito. Yan. And meron siyang maliliit na spare parts. Yun, yung mga resistor na nandito. Ito yung nagkukontrol doon sa ating papunta sa IPM. And makikita nyo yung pagkakadesign nito. Yung transformer na ito, diretso yan dun sa ating diode. Yun. Dito siya dumaan. Dumaan siya ng isang transformer and nagkaroon siya ng isang control galing doon sa isang pinaka-system natin. Ayun, system IC. Papunta siya dito. Kinokontrol niya yung supply or yung ampere na pumapasok dito sa ating IPM. So, kapag nawalan niya ng control, so, lumalabas yung problema na yan. So, yan yung lalabas sa kanya. Aandar si compressor and after na umandar yung compressor natin, biglang lalabas yung PO error natin. Yan. Pagka bigla siyang mamamatay or mag-stop yung compressor, mga 3 to 4 times na lumalabas na ganon, and lalabas na si PO error. So, ang problema natin, paano ba solusyonan? Kasi, actually, para sa akin, mas mahirap i-troubleshoot si PO error. So, pagka PO, kadalasan yan, pag lumabas si PO error, so, nangyayari sa board, halos 50-50 na. Maaaring ma-repair natin. Kung ang problema ay nanggaling lang dito, sa maliliit na resistor na ito, yan, may nag-open, so lalabas din yung PO error, ganun din. Nawawala ng control yung ating IPM, papunta yung supply ng ating compressor. So, pagka doon, may pag-asa pa tayong ma-repair. Yan. So, napapalitan naman yung mga maliliit na resistor na ito.
Hindi katulad ng si E1 kasi, ang E1 error is communication or communication failure or naputo lang yung wire or yung ang tawag dito, yung ating mga photocoupler at resistor ay nag-open and or yung ating power supply ay nagdi-dead set. Ito yung power supply natin. So, lumalabas si E1. So, para sa akin, parang medyo mas madaling i-repair o repairable si E1 compare natin kay PO. Kapag PO kasi, kapag nanggaling dun sa IC, yan, or nanggaling, pwede rin manggaling sa ating IPM, medyo mahirap ng patinuin. Lalo na yung problema na minsan, 1-2 oras na umaandar bago lumabas yung error na yon. So, medyo komplikado na. Napakatagal kasi naaantay natin, i-observe natin, kaka-repair. So, medyo matagal gawin. Hindi katulad ni Iwan, kapag ka nakita na natin yung isang problema dito, yung resistor o photocoupler, or blackout yung ating board, so, nadidetermine na natin kaagad. Si PO, medyo talagang pag lumabas si PO, ibig sabihin yata is purchase order na or bibili na ng bagong board. Yun, so medyo mahirap. So sampulan natin kayo ng isang pagre-repair ng PO error. Ito, actually ito ni-repair ko na pero kailangan pang i-observe yung ating unit. Yon. So ayan, i-try natin itong isang unit na ito. Ilalapit ko lang ng kaunti yung ilaw. So ayan, sa ganitong problema, kapag nakita natin yung PO error na lumalabas na yan, yung umaandar si compressor and biglang nag-stop ang compressor natin. Then lalabas yung PO error. So sa iba yata hindi PO error pero yung symptoms ng problema ganon. So i-check natin ito. Makikita nyo na kagad yung transformer na ito. Yan, yung iba walang transformer. Parang dumaan siya doon sa wire na nakaikot sa kanya. Yun yung papunta dito sa ating ito, sa ating control IC. Ito. Yan. So, sa ganito, so ito i-check na lang natin muna. Yan. So, i-check nyo muna yung mga resistor dito na maliliit. Ayan. So, katulad nyan. Ayan. 4. Makikita nyo naman ito kung pinokus nyo ng magnifying or inano natin sa magnifying. Tinutukan natin, makikita naman natin or kahit doon sa i-focus natin sa cellphone, makikita natin yung number niya. So, yan. So, medyo kabisado ko na lang kasi ito. Yan. Katulad ito, isang 4K. Then, ito yung nakakonect doon sa ating transformer. Yan. 427 ohms. Then, yung isa, yan. 10K. And, ito yung isa, 1K ito. Dapat nalalabas. So, ayan, makikita na natin. Ito, 1K itong resistor na ito. Pero yung lumabas sa kanya is 2.3 mega ohms na o meg na siya. So, change value na siya or maaaring nag-open na talaga ito. Yan. So, ito yung dahilan ng pagkakaroon niya ng PO error. Then, itong connection na ito kasi, papunta lang yan dito sa system na ito. Ayan. Sample nating i-buzzer. Yan. Itong paa na ito, papunta lang yan dito. Yan, Yan. So, nakita nyo na. Yung connection nito, galing dito, papunta yan dito. Yan. Then, yung isang paa na ito, yung nag-open, papunta sa IC. Yun. Yan. Kung nakikita nyo, yan. Okay? Yan. So, subukan natin gamitan ng analog para makita nyo na pumapalo. So, ayan, palitan ko lang yung tester natin. Ayan, napakita ko lang sa inyo yung connection. Ayan. So, okay. So, ito yung connection na ito. Papunta yan dito sa IC na ito. Yan. Yan, pag sinundan nyo yan, papunta yan dito. And, yung isang control naman na ito papunta dun sa resistor na yon. Yun, medyo maliit and baka hindi nyo masundan. Ayun. So kapag nawalan niya ng connection papunta dun sa ating control system, ma-out control yung ating pinaka IPM.
So hindi niya makokontrol ang andar ng compressor. Nagtuturbo siya or high speed yung compressor natin. Then biglang tataas yung amperahe natin. Yan. Then yun yung lalabas yung PO. Okay, so ito yung nakita kong isang problema. Yan, pakita natin ulit. Ito, yung isang resistor na ito, yun. So medyo maliit yata, hindi ko alam kung makikita nyo. So tingnan nyo na lang, sundan nyo dito sa ating board. Hindi ko ma-focus ng mabuti. Yan. So mamaya ipo-focus ko kung alin. Yan. So ito yon, papunta dito sa ating system. Yun. So nag-open siya. Ito. Naging meg na yung value. Okay. Yan. Ayun, wala na. Ayun. So papalitan lang natin yung isang ito, isang resistor. Kaya lang hindi sa lahat ng pagkakataon dito nang gagaling 'yan. Yung iba dito nang gagaling sa ating system IC. Yan, dito. Yung iba dun to sa maliliit natin na resistor na 'yan. So maraming pwedeng panggalingan and masyadong komplikado, masyadong maliliit na yung spare parts. Kaya, ayun. So, ito, nahuli natin yung isang problema. Yun. Okay. So, sa ganito namang modelo, yung kay board ni X-Power. Ayan. Sa board naman ni X-Power, ang nagkakaproblema sa kanya, saan ko muna. Ayan. Yung ating board na katulad nito, yung kay X-Power, ito, kadalasan ang pinanggagalingan dito sa IC na. Yan o, yung control IC. So, may pag-asa naman. Minsan napapaandar naman namin yung ganito. Yung ganun din na sintomas. Aandar si compressor. Pag bumirit na si compressor, biglang mamamatay. So, kadalasan yan, dito namin nakukuha yung problema. So, may mga pagkakataon na ginagawa namin. Hina-hot air ko ito. Yung IC na ito para dumikit ng maayos. And yung ibang spare parts. So, ang problema lang naman natin dito kapag ka ganon, minsan bumabalik ulit ang problema. Kaya madalas kapag ganyan na problema, lalo kay X-Power, so ina-advise ko palit talaga ng board ang gagawin natin. Yun. So, yun lang naman yung error na yan, yung sinasabi natin PO, purchase order na pala talaga yun, kaya PO yata ang ginamit. Ayan, ibig sabihin bumili na tayo ng board. So makikita nyo yung pagkakadesign niya, ganito din Yan. So ito kay X-Power, gumamit din siya ng transformer. Ganon din yan, dito rin pumunta sa ating system IC. Yan. So ito rin, dito rin ang galing yung pinaka-control niya papunta doon sa ating IPM. So kung dito naman sa mga ating IPM o yung mga MOSFET transistor na ito, nare-repair pa siya, pwede naman siyang palitan. And kung E1 error, ayan, so nare-repair naman. Then yung power, nare-repair din siya. So E1 error din kasi lalabas niya kapag power. Yun, napapalitan naman itong mga MOSFET na ito. Yun. Okay, so ito sample natin yung isang i-repair natin. Ito. Focus lang natin ng konti. Yan. Actually, itong unit na ito, converted na. Yung capacitor, mapapansin nyo dito na nilagay. Yun. So, tinanggal na siya. Nilagyan na ng capacitor doon. Yung sa fan motor. Ayun. So, ito yung Mamit tayo ng chani para matanggal natin. Ayan. So, ito yung resistor na maliit. Ayan. So, subukan natin mai-focus ng maayos. So, ayan. Ito yung isang resistor na nakita natin na nag-open. Ayan.
So makikita nyo napakaliit. Parang kasing laki na lang ng kuto. Yan. Kaya medyo yun. Okay. So ito medyo kaya mahirap, medyo may kahirapang i-repair yung PO error. So ayan, yung nakita ko na value kasi na yan is 1K. Ito, gumagamit na lang ako ng ano ba to? Brown black. Ayan, yung 1K na resistor. Ayan, ano ba to? Brown black brown. Ay, mali ito. Teka. Okay. Hanap tayo ng 1K. So, ayan. Ito yung ating 1K. Yan. Brown, black, red. So, yan yung 1K natin. Yan. So, ibang 1K to. So, wala akong ganong maliit na resistor. So, pwede naman ito yung ganito. Yan. Test natin. So, brown, black, red. Yan, pinutulak ko na ng paa. Yan. 0.985. So, 1K siya. Yan. Okay. So, ito yung gagamitin natin na resistor. So, pwede naman siya. Kaya lang medyo malaki ang size niya. Pero pwede naman siyang gamitin. Yan. Okay, so dito tayo, lagyan muna natin ng kaunting LED. Ayan. So, saka natin ilalagay itong 1K na ito. Ayan. So, mahirap gumawa kapag medyo may kalabuan ang mata. Yan. Nalabo na yun. Tanggal. Kaya, ulit. Yun. And yung isang paa. Yun. Ayos. So, ayan. So, yung ginawa natin, nagkabit lang ako ng isang katulad niya na resistor. Kasi yun yung nakita natin na open. Yan. Pero kapag nandito na ang problema, medyo komplikado na. Yan. So, pwede naman siya. May mga pagkakataon na nakukuha natin siya sa hot air. Pero, kadalasan hindi ko na rin ina-advise kasi minsan nakakaroon din ng problema. Talagang yung PO natin mauwi na sa purchase order na siya. Yan. So mas makomplikado ang PO compare natin doon kay E1 error. Ayan. So okay na. Sana may natutunan tayo. Okay. So ito yung ating isang na-repair na board. So kinabitan ko na lang ng resistor. Ayan, so PO ang error nito. Ito PO rin. So ang dami ng ating mga PO error. Ito, yung isang board na X-Power, same din ang problema. Umaandar si compressor, 10 to 15 minutes, nawawala. Yun, nawawala, namamatay ang compressor. Pero umaandar si pan, then pabalik-balik lang na ganon. So ito, hindi ito marirepair. So hindi ko na in-advise na i-repair dahil na-detect ko dito ng galing. Yan. So, hindi ko na ina-advise pag ganito kasi may mga experience kami na ganitong problema na medyo nagpapabalik-balik lang din siya. So, talagang dapat pag lumabas yung ganong mga problema, palit na yung ina-advise ko.
Ayan, so okay na. Meron pa tayo, may mga isasalang pa tayo. Ito pa, ayan, actually, 4, 5 yata ito, magkakaparehas siya ng problema. And, ayun, may mga na-repair naman tayo. Ito, yung isang modelo na ganito, ayan, nakikita nyo, ganyan din ang problema niyan. Ganon din, maandar ng mabilis si compressor, nagka-high ampere, tapos mamamatay ang compressor, then lalabas yung error na PO. So ito sa iba, hindi PO error yata yung lumalabas, pero iisa ang dahilan ng kumbaga iba lang ang error niya, iba yung nakaprogram sa system, pero yung nagiging problem, iisa lang. Yun. So okay na. And sana may natutunan tayo. Ayos!